Na-apply na ba? Sa kuha ng CCTV, pasado alas 3 ng umaga, April 13 sa Barangay Lower Magsaysay, makikita ang isang lalaking yan na may sinindihang isang bagay. Nang masindihan, bumelo ang lalaki at saka inihagis ito at saka sumibat. Hindi na nakunan ang sumunod na pangyayari, pero isang malakas na pagsabog ang bumulabog sa mga residente. Doon lang kami nagulat ng yung bata pumunta rito. Mga siguro nasa edad na 23 yata or patas. Yun, tas may hawak na itim na na nakabalot sa plastic. Tapos inihagis dyan sa bubong. Malakas po yung pagsabog. Nagulat lang kami. Parang natataranta nung nakita niyang may nakakita sa kanya. Kaya yun, umalis, bigla. Butas ang bubungan ng establishmentong yan kung saan bumagsak ang ibinatong improvised explosive device ng lalaki. Sa lakas ng impact, maging salamin ang paupang bahay na ito, nakatapat ng establishmento, nabasag. Nagkalat din ang patak ng dugo sa kalsada. 14 ang kumpirmadong sugatan, kabilang na si Chris na tagabantay sa establishmento. Nung tinignan namin, walang tao. Nung pumasok kami, nung bumalik na kami doon sa loob, biglang may sumabog. Sa paunang investigasyon, lumalabas na improvised explosive device ang inihagis ng isang 32 anyo sa lalaking minero sa bubungan ng establishmento. Ang pambabato ng lalaki ng IED, nag-ugat daw ng palabasin siya ng mga tauhan ng establishmento. Itong suspect na to talagang may kaso pa siyang nauna. Before the incident, may chinansinningan sa babae kaya siya pinalabas sa store. Sabi ng suspect, binugbog daw siya kaya bumalik siya. Pagbalik niya, may dala na siyang IED. Ayon sa Baguio City Police Office, rehistrado bilang kainan ang nasabing establishmento. Pero ginagawa raw itong isang pasugalan. Mariin naman itong itinanggi ng mga empleyado ng naturang establishmento. Mga gamit lang. Gamit lang na... Yung mga gamit nila, boss lang dyan. Kasi, pan lang yan, stock room lang namin. stock room. Oh. Wala pong walang painuman? Walang painuman dyan. Sinong boss mo, sir? Nasa, lang, sa La Union lang dyan. Oh, kaya iniintay namin ng umakyat. As to yung area na yan, i-validate pa natin and gagawan natin ng malalim na investigasyon po. So as of now, nagpo-focus muna tayo sa insidente kasi mas nakakabahala yung yung ganito, yung paggamit ng para kang makaganti ka sa isang tao ay gagamit ka ng explosive. Inamin ko na may mga pasugalan, mga drop ball. No? Pero yung drop ball, kumisan, yun lang ang kwanyan, yun ang front nila. Nagbigay na ako ng instruction dyan sa Philippine National Police, tapahintuin na yung mga yan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Baguio City Police Station 2 ang sospek na mahaharap sa patong-patong na kaso. Jose Robert Invento, RNG News.